Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, July 20, 2026. Yung minomonitor nga po natin no, na cloud cluster, last week pa lang no, nakita na po natin ito na mataas ang posibilidad na maging isang bagyo at ito po ay papasok sa ating Philippine Area of Responsibility at mataas ang tsansa niya sa ngayon na ito po ay magkaroon ng landfall scenario dito nga po sa may parte ng Northern Luzon. Sa ngayon nga po, nananatili po yung southwest monsoon na nakakaapekto sa ating bansa at yung extension ng kaulapan nitong cloud cluster na nasa labas ng ating bansa na posible nga po yan na maging isa ng ganap na low pressure area within 12 to 24 hours. At asahan pa rin po natin na makakaranas po ng pagulan ang western section ng Luzon including Metro Manila, Mindoro Provinces, Palawan, dito po sa ilang bahagi ng Visayas at mas maulan nga po sa may parte ng Mindanao. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda nga po para sa ating mga kababayan dito nga po sa posibleng sama ng panahon na direktang makakaapekto sa ating bansa. Dumako na nga po tayo sa ating advanced Dito weather nga po sa ating forecast. advanced weather forecast, mamaya nga pong alas 11 ng gabi, mataas na ang posibilidad na mag-develop ito bilang isang low pressure area. At pagdating nga po bukas, July 21, makikita nga po natin ito po ay nagpo-form na o nagkakaroon na ng sirkulasyon at asahan pa rin po natin yung habagat makakaapekto sa ating bansa. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi bukas, dito nga po no, nasa labas pa rin po yan ng Philippine Area of Responsibility ay nasa northeastern portion na po yan ng Visayas or nasa southern portion na po yan ng Bicol region sa may parte nga po ng Sorsogon. Pagdating naman po ng July 22, expected na nga po natin, nasa labas pa rin po yan ng ating bansa at mapapansin naman po natin na makakaranas ng pagulan ang western section po ng ating bansa. Pagdating naman po ng July 22 ng alas 11 ng gabi, posible nga ito mag-develop na bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. At mataas na ang posibilidad niyan ng kinabukasan ay pumasok po yan ng ating Philippine Area of Responsibility bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. At pagdating naman po ng alas 11 ng gabi ng July 23, bilang isang bagyo nasa eastern section na po yan ng Aurora at apektado na po niyan ang parte ng Bicol region, ang Aurora at ang eastern section ng Cagayan Valley. At asahan naman po natin dahil sa paghatak niya sa habagat, makakaranas ng pagulan ang Palawan, Mindanao at ganun din po sa may parte ng Visayas. Pagdating naman po ng July 24 ng madaling araw, ito po ay medyo mabagal yung pagkilos at pagdating naman po ng alas 11 ng umaga, nasa eastern section na po yan ng Aurora at mas malapit na po yan sa ating kalupaan. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi ng July 24, yan po ay nasa coastal water na nga po, parte na po yan ng Cagayan Valley at dito na po yan sa may parte ng Isabela. Pagdating naman po ng madaling araw ng July 25, ito po ay mabagal pa rin ang pagkilos at nandito nga po yan sa may parte pa rin po ng Isabela. At pagdating naman po ng alas 8 ng umaga, yung pinakasentro niyan, aangat nga po dito sa may parte ng Cagayan Valley. Dito po yan sa may Santa Ana, Cagayan. Pagdating naman po ng alas 2 ng hapon, posibleng bibilis yan at makikita naman natin no, na tatagusin niya po yung parte ng Tugigaraw at ang pinaka-exit point po niyan sa may parte ng Ilocos Norte at hahatakin po niyan yung habagat na magpapaulan sa halos malaking bahagi ng ating bansa. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda para sa ating mga kababayan dahil nga po magdudulot po ito ng matinding pagbaha. At iwasan na rin po natin yung matataas na kalupaan dahil posible po tayo magkaroon ng mga landslide. Pagdating naman po ng alas 8 ng gabi ng July 25, ito po ay nasa western section na po ng Ilocos region. At pagdating naman po ng
July 26 ng madaling araw. Ito po ay nasa parte ng West Philippine Sea at hinahatak po niyan yung habagat. Pagdating naman po ng alas 8 ng umaga ng July 26, tuluyan na po yan lalayo sa ating bansa at magpapaulan pa rin ng ating habagat sa ating bansa. Pero again, yung nakikita po natin sa ngayon na forecast track nitong posibleng panibagong bagyo na ito ay possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin ang tsansa na magbago po lahat yan. At bagamat yan po ay lalabas na ng ating bansa pagdating po ng alas 8 ng gabi ng July 25, mataas ang posibilidad na malalakas na pag-ulan sa parte ng Luzon, Southern Luzon at kasama rin po dyan ang Palawan. Kaya maghanda nga po yung ating mga kababayan dahil tuloy-tuloy po tayo makakaranas ng pag-ulan kahit nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility itong bagyo na makakapekto sa ating bansa. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga magiging pagbabago sa magiging direksyon nitong posibleng panibagong bagyo dahil inuulit nga natin mataas pa rin ang tsansa na magbago po lahat yan dahil malayo pa itong posibleng sama ng panahon na direktang makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.